Magandang araw Pilipinas. Magandang araw Saksak Sinagol team. I'm decided to make a content regarding sa nangyari sa life ko na akala ko na hindi ko makayanan that time because I felt depression and anxiety na parang feel ko na nervous breakdown ako that time. Buti na kayanan ko lahat. It's happened that time nagbakasyon kami sa Asheville, North Carolina. Happy moment, bonding with the kids in meal for almost 10 days. Kasi puro na lang trabaho. So decided naman na magbanding kami kahit papaano for 10 days. So happy moment that time na nangyari sa amin doon. And then, nang umuwi na kami, open ko yung phone ko. Yung na-open ko na yung phone ko, merong gustong magpa-add sa akin. So ako naman, kasi name niya Gonzales Cavite. So I decided na i-add ko siya. Yung pag-add ko, kasi in-add niya ako, di ba, confirm. So kino-confirm ko. So nangyari, meron akong agad na basa. Sabi niya, huwag mo akong galitin. Magbabiral ka pag ginalit mo ako. So for me, nonsense. Binablock ko siya agad. Ayaw ko mag-reply kasi for me, nonsense that time. So ang nangyari, syempre, naging friend ko na siya. Alam niya kung sinong connection ko. Syempre, makikita niya yung anak ko doon kasi nakalagay daughter. So, doon siya nag-send ng message kay Honey na sabihin mo sa mami mo, i-unblock niya ako pag hindi magbabiral siya. Siyempre naman si Honey, na-shock o hindi ko alam kung anong feeling ni Honey that time. So, kinuntak ako ni Honey, screenshot niya, mami, anong nangyari? So, nag-usap kami ni Honey na binablock ko siya kasi para sa akin nonsense. Sabi ni Honey, mami, i-unblock mo siya para malaman natin kung anong kailangan niya. So, in-unblock ko uli. Yung in-unblock ko na siya, inabangan niya yung pag-unblock ko. So, ang nangyari, ayun na, dire-diretso na yung ano niya, yung message niya, sabi niya, gusto kong bigyan mo ako 50,000 a month. Sabi ko pa naman, for what? Sabi niya, meron akong ebidensya. Pag hindi mo ako bigyan, magbabiral ka. So ako naman, relax lang ako kasi hindi ko pa nakita yung sinabi niya na evidence. Sabi ko, so I want evidence. Kung ano yung evidence mo. So sabi niya, o sige, pakita ko sa'yo. Pero bigyan mo ako ng 50,000 a month. Sabi ko, monthly? Ang hirap hanapin yung ano niyan. Pera na yan. Kasi malaki. Ano akala mo dito? Pinulot namin yung pera na yan. Sabi niya, hindi, kawawa ka pag nag-viral ka. Sabi ko, okay, just give me the evidence. Just send me the evidence para matapos na to. So nangyari, sinend niya yung evidence. Oh my God, na-shock ako kasi mukha ko talaga. Ang nangyari, nakahubad. And then sabi ko, ang ganda namang katawan to. Maganda talaga ang katawan, pero alam ko mukha ko yun. Kasi mukha ko talaga, kahit anong mangyari, mukha ko yun. So, ang ganda, ang puti, maputi. Parang foreigner yung dating, yung body na yun. So, tapos, yung parang, ang didi niya na talagang, pag nakita yun ng lalaki, o kahit ako, na-appreciate nga ako, lalo na pag lalaki. Tapos yung ano niya, yung nipples, pink ang kulay. Sabi ko, grabe na to. So, ako naman, relax lang ako that time. Kasi sabi ko sarili ko, wala to, kaya ko to. So, sabi niya, gusto mo pa na yung another evidence? Sabi ko, sige, bigyan mo sa akin lahat. Sabi niya, pag naibigay ko to, talagang bibigyan mo ko ng 50,000 pag hindi mag-viral ka. Sabi ko, sige go, tingnan natin ano yung evidence mo.
Yung sinend ulit niya, nako, lalo akong na-shock. Alam ko, astig ako na tao, palaban ako na tao, pero that time, whole my life, pati ako na-shock. Na, mukha ko nga. Tapos yung video niya, nakakadiri. Kahit yung katawan na ginawa niya, nakakadiri. Lalo na yung video na yun, nakakadiri. So, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. So, parang alam niyo na kung anong nangyari sa video na yan. Na iba yung dating na bastos talaga yung taong yun na gumawa niyan. So, sinabi ko sa kanya, what do you want? Sabi niya, I want money. Are you sure? Sabi niya, positive daw. Magkano ba talaga? 50,000 a month. So for example, kung magbigay ako ng 50,000 a month, so enough? Sabi niya, hindi, buwan-buwan kang magbigay sa akin ng 50,000 a month. So sa isip ko, I need to evaluate this man kung sino to. Alam ko lalaki to. So sabi ko sa kanya, kung magbigay ako, anong mangyayari? Hindi daw ma-viral. Hindi daw sisikat yung pictures ko at saka yung video ko. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Pero yung sa isip ko, kaya ko to. Hanggang hindi ko mapigilan, umiyak ako. Buti na lang andun si Mil andito sa gilid ko. Sabi niya, Maji, everything is okay. Mas malala pa dito sa US yan. Wala lang yan. Alam ko si Mil hindi makitid na tao. Kung Pilipino yan, na talagang pinagsabihin ako, nakakahiya ka, ganito. Siguro, ewan ko. Siguro, hindi ko alam kung anong dapat gawin. So si Mil yung taong, Maji, don't worry, everything is okay. Wala yan dito sa US, mas malala pa yan. So doon ako humugot na kailangan ko tong maging strong more. So ang nangyari, sabi ko sa kanya, paano ko isend yung pera para ma-evaluate ko siya, para malaman ko kung sino siya. Sabi niya, GCash. Sabi ko, bigyan mo ako ng number. Sabi niya, bibigyan kita ng number, pero wag mong tawagan. Pag tawagan mo, magbabiral ka talaga. So, ang nangyayari na yun, binigay niya sa akin yung number, sinend ko kay Hani. Si Hani naman nag-send ng 1 piso doon para malaman kung sino. Iba na pala sa Pilipinas. Dati yung GCash, complete name, makikita mo agad. So, yung bago na pala, kasi dati naka-experience ako ng GCash. So, complete yung name, ma-identify mo agad. So, diyan pala ngayon, iba na. Yung parang later, tapos may dot, ganyan. Hindi mo ma-identify ka agad. So, yun. Sabi niya, kailangan ka nang magbigay ngayon. Sabi ko, bigyan mo ako ng time. Hindi madaling hanapin yung pera. Sabi niya, hindi, ngayon na. Sabi ko, ay wala akong magawa, wala akong pera. Ay wag mo akong lukuhin. Sabi ng ganyan, ako pa lukuhin mo ako? Sabi ko, sige, bigyan kita. Sabi ko, bigyan kita. So ang nangyari, parang dinidma ko muna siya. Nag-usap kami ni Mel, hindi ako nag-reply. Nag-usap kami ni Hani. Tapos, yun, nag-deal kami na hindi kami magpapadala sa mga ganyang klaseng tao. Kasi, oo nga, hindi kami tanga na bibigyan. Siguro kahit may pera ako, hindi ko talaga siya bibigyan. Bahala na ilagay niya sa billboard. Wala na akong pakialam. Kahit anong sabihin sa mga tao, wala akong pakialam. Bakit? Yung mga tao ba bumubuhay sa amin? Kaya nga sabi ko, ibang klase itong scammer na to. So nangyari, send agad siya ng message. Sabi niya, saan na ba yung pera? Sabi ko, hindi ka ba makapaghintay? Maghintay ka muna. Nang galaiti siya, galit na galit siya. Tapos,
pinatay ni Mel yung phone. So kinabukasan, uminom ako ng sleeping tablet para lang makatulog ako. Kinabukasan, open kong cellphone ko. Ang daming messages, tad ako ng mga messages niya. Ayaw mo talaga, mag-viral ka talaga. So, hindi ko siya pinansin. Hinayaan ko muna siya. Tapos, sinabi niya, I think mga noon time, sabi niya, partida. Send ka sa akin ng 10,000 pesos, partida muna. Pagkatapos niyan, sabi niya, dahan-dahan mong ibigay yung 10,000 hanggang mabuo ng 50,000 pesos. And then, pagka next month niyan, kailangang buo na yung ibigay mo. So ako naman, iba yung pakiramdam ko. Sabi ko sarili ko, ganito na ba kalala yung pera? Ganito na ba yung mga tao na gumawa ng paraan para lang magkapira, para ipakain sa pamilya? So ang ginawa ko, sabi ko, wala akong magawa. Hindi ako tanga na bibigyan kita. Go ahead, sabi ko ng ganyan. Ipakalat mo, wala na akong pakialam. Ako naman, kahit sinabi ko, andun yung takot, andun yung hindi ko ma-explain that time na iyak ako ng iyak. Kasi anong mangyari sa anak ko? Anong mangyayari sa anak ko na pag nag-viral yung mga pictures at saka isang video na sinend niya sa akin? So sinabi ko, kinausap ko yung mga anak ko, ito yung mangyari, ganito, ganito. So sabi nila, Mami, we always there for you. Si Mel, lalo na si Mel, Maji, huwag ka masyadong kasi mas malala dito sa US kaysa doon. Ang daming mga scammer ngayon, ang daming nag-i-edit ng mga pictures, ganito, na ginamit lang yung mukha. Maji, hayaan mo sila. So, doon ang desisyon na labanan namin yung scammer. So yun, nagalit yung scammer sa akin kasi hindi ako nagpapadala ng pera. Ang nangyari, sinend, kasi sabi ko sa kanya, yung last na words na sinabi ko sa kanya, hindi ako tanga na bibigyan kita ng 50,000 a month forever hanggang pagtanda ko. Sabi ko sa kanya, never mangyari. So sabi niya, iba ka, palaban ka. Tingnan natin yung pagka-strong woman mo, kung kakayanin mo ako. So sinagot ko siya, if I know you, I gonna put you in jail, mark my word, you don't know me. Sabi ko ng ganyan. Hindi siya nag-reply. Tapos ako po hours, nag-reply siya. Sabi niya, ito ba talaga gusto mo? Sabi ko, wala na akong magawa. Kung anong gusto mo, go ahead. So, pinakalat niya ang pictures at saka video. Kasi wala na akong magawa. Hindi ko na siya kayang i-control. Pira-pira ang gusto niya. Ang hindi ko ini-expect, sinisend niya doon sa mga bata, hindi sa mga matatanda. Doon talaga sa kaedad ni Randall. Doon sa mga, I think, mga matanda konti ni Randall, mga bata. Nalaman ko yun, kasi yung kapitbahay namin doon sa subdivision namin sa Cavite, sinabi doon sa isang kapitbahay namin na malapit sa bahay namin na meron daw akong pictures nakahubad, meron akong video na nakahubad, ganito, ganyan. So nagsumbong sa akin. So sinabi ko sa kanya lahat pangyayari. Naging alert din sila kasi hindi sila niniwala ganyan mangyayari. So yung mga makitid na tao maniwala. Pero yung mga taong alam na nila yung media, alam na nila yung mga edit, hindi maniwala. Kasi kitang-kita talaga. So ang nangyari, parang dami nang nakareceive yun. So pati tong classmate ni Randall doon sa international school sa Pilipinas naka-receive din. So kinausap ko si Randall. Sabi ni Randall, yes ma'am, one of my classmate sa school namin naka-receive. So sabi ni Randall, ma'am, you need to be strong. Ayaw namin na makita ka na umiyak.
Kasi nakita nila na talagang umiyak ako. Talagang hindi ko alam kung anong dapat gawin. Kung hindi lang sa anak ko, sa akin nakasupport, si Mel, hindi niya ako iniwan. Talagang ini-advise niya ako palagi. Hindi ko alam kung anong mangyari. And then doon si Rowena, sila Jupay, sila Rilan, si Iping, andon. Para akong baliw that time na inabangan ko yung pag-post niya, report, block, delete. Pero ang malala ginawa niya, gumawa siya ng 5 account. Ang ginawa niya, Margie Pinalis gawa niya. Andun yung picture ko, parang may maka 90s. And then gumawa siya ng Florida Pinalis. Basta 5 account ginawa niya. Join siya ng community dito sa Florida. Join din siya ng parang community. Yung ewan ko kung anong pangalan sa Pilipinas na parang hindi naman organization, para lang magbenta ka ng mga kahit ano, yung mga ganyan na dito sa US community. Itawag na lang natin sa Pilipinas parang community na pwede kang mag-send doon ng groups ganyan. So ang nangyari, ang ginawa namin, wala na kaming choice. Inabangan namin yung pag-post niya, report, block. So pag natulog sila Hani sa Pilipinas, ako yun, hindi ako nag-work that time. I think 3 days hindi ako nag-work sa pangyayari. Inabangan ko yung every post niya, report, block. Tapos, pag ako natulog dito, akala niyo himbing ako, hindi. Kahit uminom ako ng sleeping tablet, hindi din ako masyadong nakatulog. Kasi sa pangyayari. So sa Pinas naman, inabangan naman nila. Pag yun nag-post, pag yun nakikita agad, so report, block. Ang hirap. Kaya nag-decide ako na gumawa ng content nito. Alam kong hindi lang ako. Alam kong madaming naging biktima. Na alam ko, meron din akong nabasa nagpakamatay sa sobrang hiya. Hindi ko alam na naka-recover ako that time. I know I'm strong. Grabe ang strong ko, pero that time na nakita ko yun, na-experience ko. Kung hindi lang sa mga anak ko, kung hindi kay Mel, hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. And then that time gumawa ako sa Facebook na content na direct to the point kung sinabi, meron akong na-receive na message na mas malala yung nangyari sa kapatid niya. Yun pa rin, pictures na ganito, nahubad ganyan. Pero ang malala, kung hindi ka magbigay ng pera, pati kamag-anak mo may mangyari. Kailangan pa bang sabihin na ganyan? Kailangan pa bang gagawa ng paraan para lang magkapera? Ang hirap i-explain na yung parang, ewan ko, alam kong hindi lang nangyari sa akin to. Madami. Pero happy ako kasi naka-recover ako. Na hindi ko nga ine-expect na maka-recover ako. Kaya meron akong picture na isa na yun kinuha niya doon sa Margie Pisalis. Meron akong Margie Pisalis, galing yung picture na yun. Na sabi ko sa sarili ko, buti na kaya ko lahat. Kaya ingat-ingat kayo. Huwag kayong mag-add agad. Basta ingatan nyo yung sarili mo. Ingatan nyo yung sarili nyo. Kung meron kayong na-experience kagaya ko, be strong. Huwag mahiya. Kasi alam nyo, kayo din magsasuffer. Kailangan yung labanan nyo lahat, sinabi, labanan nyo. Kasi lalo silang manggalaiti pag hindi mo bibigyan. Yun nangyari sa akin. Lalo siya nanggalaiti. 50,000, enough is enough for them na kaya nilang mamuhay sa madaling salita.
yung pera na yan na pinaghirapan mo, ibigay mo sa taong walang hiya. Grabe talaga yung trauma ko na hindi ko nga ini-expect na kayanan ko. Buti na kayanan ko lahat. Kaya siguro ito ng pagkakataon na ayaw ko sa media that time. Ngayon na naging part na ako sa media, yun, gawin ko ng dapat gawin na yung mga experience ko. Alam kong hindi lang ako, alam ko madami, meron pang ang iba nagpakamatay na hindi kaya. Kaya, kailangan kayo maging strong. I know trauma always there. I know depression, anxiety always there. I know makayanan ninyo. Nakaya ko dati ang ginawa, makayanan nyo rin. Salamat. Just pray all the time. Be strong. Think positive all the time. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Salamat.